nagsampa ng kaso sila sa ating pong ombudsman laban po sa kay Director Glenn Panganiban ng Bureau of Plant Industry, kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, at kasama rin po yung kanilang mga ibang opisyales at mga tauhan na responsable po sa paglabag dito po sa Executive Order number 93 ng ating Pangulong Bongbong Marcos, na siya pong nagbawal pansamantala ng pag-angkat po ng bigas. At marami po sa ating mga magsasaka malubha yung kanilang pagkalugi dahil bagsak na bagsak po yung presyo po ng kanilang produkto. Ang nangyari po ay yung kabaligtaran. So, imbis na wala pong angkatin nitong nakarang buwan po ng September sa October 2025, ay mahigit 300,000 tonelada po ng imported rice ang pumasok. Si Ginoong Leonardo Montemayor, ang dating DA Secretary at Chairman ng Federation of Free Farmers. Sir, good morning. Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga, Jake, at good morning din po sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating program. Happy New Year, sir. At ito nga, bagong taon at may bago po kayong reklamo. May kasong isinampa po kayo dyan po sa Ombudsman, kung hindi ako nagkakamali. Hinggil nga po dito sa kay BPI Director Glenn Panganiban at Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Ano ba yung, maaari ho ba ninyong maipaliwanag sa amin na Sir Leonardo, kung ano po yung nag-udyok po sa inyong grupo at sa iba pa na magsampa po ng reklamo laban po sa mga nabanggit na individual? Tama po yon. Nung nakarang Biyernes, dalawa po sa aming mga kinatawan sa sektor ng magsasaka, sina Mr. Raul Montemayor, siya pong National Manager ng Federation of Free Farmers, at si Chairperson Argel Cabatbat ng Magsasaka Party List. Nagsampa ng kaso sila sa ating pong ombudsman laban po sa kay Director Glenn Panganiban ng Bureau of Plant Industry, kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, at kasama rin po yung kanilang mga ibang opisyales at mga tauhan na responsable po sa paglabag dito po sa Executive Order number 93 ng ating Pangulong Bongbong Marcos, na siya pong nagbawal pansamantala ng pag-angkat po ng bigas sa mga buwan po ng September at saka October of 2025. Ang dahilan kasi nitong temporary import ban, ika nga, ay upang magamot po yung naging problema po ng 3 milyong magsasaka po natin na nagtatanim ng palay, na sumobra po dahil po sa pagsobra po ng pag-angkat ng bigas noong nakarang taon, napakalaki po ang pagbagsak ng presyo ng palay. At marami po sa ating mga magsasaka malubha yung kanilang pagkalugi dahil bagsak na bagsak po yung presyo po ng kanilang produkto. So for 2 months period, sabi ng executive order na nabanggit ko, pinagbawal po yung pag-angkat ng bigas. Unfortunately, ang nangyari po sa kilos po sa mga kautusan na inilabas po ng BPI at saka ng Bureau of Customs, ang nangyari po ay yung kabaligtaran. So, imbis na wala pong angkatin nitong nakarang buwan po ng September sa October 2025, ay mahigit 300,000 tonelada po ng imported rice ang pumasok. At ang nakinabang po dyan ay yung pong maswerte. Ilang maswerte ng mga importer na nagpatuloy po sila sa kanilang pag-angkat. So dahil po dyan, yun nga po, nagsampa po kami ng criminal case dito po sa ombudsman laban po sa mga nasabing mga opisyal at empleyado ng gobyerno for, ang tawag po dyan ay corrupt practices. At saka po yung paglabag po sa, dahil po sa yung paglabag po nila sa kautusan ng presidente, ay grabe po naging sakit na naitulot po sa kapakanan po ng ating mga magsasaka. So, bagsak na bagsak po yung presyo ng palay noong September alone, from 17 pesos and 11 centavos per kilo ay bumagsak po ng 15 pesos and 60 centavos. Sangayon na rin po sa datos mula sa Philippine
Statistics Authority. At the same time, bukod po sa aming criminal complaint, ay nagsasampa rin po kami ng administrative case at nanawagan po kami kay Ombudsman Remulla na pansamantalang suspindihin ang ating po mga opisyales na nasabi at kwan po, para hindi po nila gagamitin ang kanilang tanggapan para ayusin po yung kaso nila. Opo. Bukod po sa pagsuspende po sa dalawang opisyal, nabanggit na opisyal, Sir Leonardo, layunin din ho ba ninyong mapakulong at magmulta itong dalawang opisyal ng gobyerno? Siyempre, dadaan yan sa investigasyon ng ating ombudsman at kung sakali, habang yung investigasyon po ay ginaganap, yun nga po, pwede naman pong suspindihin sila ng ating ombudsman at pagka napatunayan po ng ombudsman na may nagkasala sila, iakat po yung kaso sa kwan sa ating po Sandigan Bayan at upon conviction po ay liable po sila for imprisonment at fine. Opo. Sapat ho ba ang inyo pong ebidensya laban po sa dalawang individual, opisyal na gobyerno na ito na pinaniniwalaan po yung talagang sila po ang nagpahintulot na ipatupad yung import kahit may import ban tayo noong September o ng October 2025? Opo, sapat po dahil nagpalabas mismo si Director Panganiban ng sarili niyang memorandum noong Agosto na pinayagan po ang pag-aangkat despite the very clear wording po ng Executive Order number 93. So pwede ba na isang isa pong administrative order ng isang bureau director ay lumabag sa isang kautosan legal ng ating Pangulo? At dito naman sa kaso na sa parte naman po ng Bureau of Customs, doon po sa kanilang website, inamin po nila na pumayag po sila dito po sa pag-angkat ng around 340,000 metric tons. Base po sa po nila mismo pag-amin. So based on at least those two factors, maliwanag po sila mismo umaamin na sila po lumabag dito po sa EO number 93. At ang direktang epekto ng pagpapatupad ng import o pagpapahintulot nila sa import sa kabila ng government import ban ay lugi yung ating magsasaka at yung presyo po ng, lalo na yung mga presyo po ng bigas natin ay pababa din mula sa mga lokal na magsasaka. Correct. Bumaba po by about 9%. Kung mula po from September, na siyang buwan po na pinapasok po nila yung 340,000 metric tons. Nung kinumpara po namin yung price po ng palay, September naging 15 pesos and 60 centavos mula po sa dati pong 17 pesos and 11 centavos. Base po sa data mula sa Philippine Statistics Authority. Bagsak na bagsak po presyo po ng palay at mahigit 3 milyong ating mga magsasaka po ang nasaktan dahil po sa kanila pong ginawa. Opo. Sa ngayon ho ba ay nagpapatuloy pa rin po ba yung import ban? O wala na? Hindi na po kasi actually nung nangyari kasi initially yung import ban under EO 93 ay effective lamang for 2 months nung pong buwan po ng September at saka October of last year. Tapos nagkaroon po ng extension po yung ban na yan under Executive Order number 102, in-extend po yung period po ng pagsuspende po ng importasyon all the way to December 31, 2025. Pero nasa 2026 na po tayo, kaya tapos na po yung import ban. So sa ngayon po ay patuloy po na naman yung pag-angkat po ng bigas. Opo. Pero kung sakaling hindi po kikilos agad ang ombudsman, may iba pang kayong hakbang o susunod hakbang na gagawin po ang grupo po ninyo? Siyempre, ipapalap namin sa kay Kwan, Ombudsman Boying Remulla at mananawagan po kami sa ibang mga Kwan po, samahan po ng mga magsasaka at saka sa ating pong mamayan na tumulong po sa amin na manawagan po sa ating ombudsman na tuparin po yung kanilang tungkulin. Kasi hindi lang, bukod sa flood control po, na marami pong nadamay dyan, pati po yung ating partner kasi yung pong mga anomalya sa flood control,
marami pong mga sakahan ay napailalim po sa baha. Marami pong mga pananim, ang ating farmers ang nasira, pati po yung mga bahay nila, may ilang namatay. Ito pong paglabag sa import ban, dagdag na kalamidad ito, nasaktan po masyado. Dahil po sa paglabag po ng mga nasabing opisyal at kawanin ng gobyerno, ang kapakanan po ng ating mga magsasaka. So dalawang kalamidad po ang nangyari sa ating mga magsasaka. Isa po natural, at yung isa naman ay man-made calamities. Opo. Bago ko lang ipasok kay partner Admar Sir Leonardo, may hihingi ho ba kayo ng damage fees dahil nga po dito sa epekto ng pagpapahintulot ng import sa kabila ng import ban? Opo, kasi siyempre kasama yan sa kaso at depende na rin po sa determinasyon ng ng ombudsman and later on by the Sandigan Bayan, po sila. Pwede po silang patawan din ng mga as I said, suspension at saka penalties. And of course, upon conviction po, they will be subject to perpetual disqualification from holding public office. At habang ongoing po yung kaso, ay hindi po sila pwedeng mag-retire at tumanggap po ng mga retirement benefits. Opo, huli na lang talaga, nasa magkano yung lugi po o naging epekto, danyos po sa naging pagpapahintulot nga po nitong import sa kabila ng import ban, Sir Leonardo? Well, dun lang sa datos ng PSA, no, Jake, roughly 1 pesos and 50 centavos per kilo. Ang bagsak po ng presyo ng palay gawa po sa paglabag ng import ban. On the average kasi, ang isa pong hektarya po na tinatamnan ng farmer, ang kanya pong inaani dyan 4,000 kilo. So, multiply po natin yung 4,000 kilos doon sa pagbagsak po ng sa presyo po ng kanilang palay by 150, at the very minimum mga 6,000 pesos per kilo po ang nawala po sa sa kinita po ng farmer doon lamang sa month of September. So, multiply po natin yan by 3 million farmers, ay magkaroon po tayo ng idea kung ilan po nasaktan po dahil po sa pagbagsak ng presyo ng produkto nila. Chairman, magandang umaga, si Admar po ito. Ginoong Montemayor, kailan po matatawag na importasyon, ng isang importasyon, kung ito po ba ay bumiyahe mismo ang kargamento, kung kailan siya bumiyahe ang kargamento, o doon sa pagpasok nito, or bumiyahe mismo ang kargamento mula sa bansa kung saan siya galing, o doon sa pagpasok po mismo nito sa jurisdiction po ng Pilipinas. Kasi dito po sa memorandum po or sa executive order na sinasabi niyo po sa section 1, yung suspension of importation, no, of regular milled and well-milled rice upon recommendation of the DA, the importation of regular milled and well-milled rice is hereby suspended, no, mula nga sa loob ng 60 days, no, September 1 to October 2025 po. Kasi sinasabi niya rin dito na merong inilabas na memorandum basta daw nakalabas ng bansa ang inangkat kung saan yung country of origin ng August 30. So kailan po, paano natin mare-reconcile po ito, Chairman? Opo. Well, sa ilalim kasi ng ating batas, specifically yung Customs Modernization and Tariff Act o CMTA, ang isa pong bagay na inangkat, oras na makapasok yan sa ating pong bansa, ang tawag po dyan ay customs territory, considered ko na po yun by law as importation. Ibig sabihin, kung yung halimbawa isa pong kargamento, o in this case bigas, ay umalis po sa sa port doon sa Vietnam, at halimbawa nakalabas po sa Port of Vietnam August 30, tapos nakarating sa Pilipinas ng September 15, considered ko na po yan importasyon kasi oras na pumasok po yung barko
sa teritoryo po ng ating sa Pilipinas, whether karagatan po natin o lupain o sa ating pong ere, considered importation po yan. Ang ginawa po ni Director Glenn Panganiban ng Bureau of Plant Industry, doon po sa kanyang memorandum dated August 14 of 2025, ano po siya nagbigay po siya ng exemption doon sa temporary suspension na binanggit po doon sa Executive Order 93. Sabi ni Director Panganiban, pagka yung yung bigas na imported po ay ikinarga po sa isang tawag po diyan bulk carrier, no? Halimbawa, isa pong barko po yan na dedicated po halimbawa doon po sa ang cargo niyan ay bigas. Kahit daw nakarating up to September 15 yung bulk carrier na cargo, basta nakaalis po ng pier sa Vietnam ng before September 1, inalaw po niya. Okay, so yung pong order na yon nag-create po ng exemption laban po doon sa outright prohibition o suspension ng importasyon na nakasaad po doon sa EO 93. Sinasabi po namin sa Ombudsman, pwede ba na isang order, na isang memorandum po, na isang Bureau of Director ay lumabag doon sa kautusan mismo ng ating Pangulo through EO 93. A mere administrative issuance, sabi namin, hindi pwedeng subuway po yan sa isa pong presidential order. Na sa kaso naman po ng mga bigas na kinarga po sa isang containerized van, ang sinasabi rin ng order ni Director Glenn Panganiban ng BPI noong August 14, basta nagkaroon po ng bill of lading. Ibig sabihin, nagkaroon na ng kontrata. Yung importer po ng bigas na yun at saka yung supplier po niya sa Vietnam, at yung bill of lading na yun ay na-approve. Opo, naging valido na noong August 25. Anytime pwedeng pumasok yan sa Pilipinas, even during the 2 months suspension period. Ano ba yan? Ang swerte naman po ng mga importer na yan, na naka-enjoy pa sila ng exemption, wala pong time, walang deadline during the period na tinakda po ng EO 93. So for those reasons, kasama Advar, sabi namin, ano ba ito? Masyado po namang binaliwala po nila at nilabag yung kautusan ng presidente. That is already direct violation. It is a gross negligence of duty, plus the fact na masyado pong napahamak ang kapakanan po ng ating mga farmer na siya pong isa pong basihan po sa tinatawag na corrupt practice. So for those reasons, nag-file po kami itong kaso. Opo. Pero confirm naman po, sir, na lumabas itong mga kargamento before pa ang September 1. Pero kayo ba ay nagtataka bakit parang nakikita nyo ba na parang ipinilit itong pagpasok na kahit na August 30, yung parang nila, or malapit na sa September 1, kasi kailan lang ba inilabas itong executive order at naglabas pa sila ng sinasabi nilang memorandum na mas higit pa kaysa dito sa EO po? Opo, ito isa pa rin nakapagtataka yan na Adbar, na nauna pa yung memorandum order o memorandum ni Director Glenn Panganiban kaysa po yung Executive Order 93. Kasi ang Executive Order 93 ng Presidente, inilabas po yan August 29 of last year. Yung implementing circular ni Director Panganiban, inilabas po niya 2 weeks before. Anong klaseng pamamaraan yan? Inunahan pa ng mere Bureau Director ang kautusan ng Presidente. At imbis na tuparin yung suspension po ng rice imports, nag-allow po ng exemptions itong si Director Panganiban. So much so, na lumabag po mismo doon sa sinasabi po ng Customs Modernization and Tariff Act na hindi pwede magpasok ng bigas
in this case, after August 31, kasi kuwan na po yan, importasyon na yan na ipinagbabawal po ng EU 93. At ang Bureau of Customs naman po natin, inamin mismo nila sa kanilang Bureau of Customs website na nagpapasok po sila ng humigit kumulang 340,000 metric tons of rice doon po sa umpisa po ng import suspension sa month po ng September. Opo. At kumbaga hanggang sa kasalukuyan po ba yung mga inangkat during that time available pa hanggang sa hindi pa nauubos? Sa inyong pagkakala? Malamang, na-withdraw na yan, siyempre, ng mga importer. Hindi natin alam sa ngayon kung yan ba ay nanatili po yung iba dyan sa kanilang mga bodega or naibenta na. Ang pagkaalam ko dyan, Admar, na lahat halos naibenta na Kasi ang naiwan po na halos lahat naiwan po ng bigas sa palengke do pong bago po magtapos ang ang 2025 puros mga mga local. Naubos na po yung imported rice kasama na po siguro yung na import po during the suspension period. Opo, sa pagkakalam nyo po, may approval ba ito galing mismo sa DA Secretary? Kasi ang inyo pong pakakasuhan ay ito pong sa BPI at ang Bureau of Customs lamang po. Ang nakalagay kasi doon, ang nakita lang namin na papel na nagpapakita po ng yung partisipasyon ng DA Secretary Admar ay doon mismo sa memorandum na inilabas ni Director Panganiban ng BPI na ang petsa po ng memorandum na yon ay August 14. Kung saan nakasaad po doon sa memorandum ni Director Panganiban na nagbigay po ng exemptions o clearances from the import ban. Bukod po sa pumirma po si Director Panganiban dahil siya po nag-issue ng memo na yan, sa ilalim po ng memo ni Director Panganiban nakalagay po doon noted. Tapos nandyan po ang pirma ni Secretary Laurel. So, nag-judgment call kami. Yan ba ay considered approval by the Secretary or ang maliwanag lang sa ngayon ay ang responsable po sa direct violation po ng Executive Order 93 is Director Panganiban. And then later on, yung Bureau of Customs dahil sila po ay inalaw po nila yung actual na pagpasok at pag-clear sa Bureau of Customs ng mga importasyon. So on that basis, ang naging decision po namin nung nakarang Biyernes ay ang papatawan po namin ng kaso ay si Director Panganiban, Commissioner Nepomuceno ng Bureau of Customs at yung pong mga ibang opisyalis at kawani po ng dalawang ahensya na yan na responsable po dito po sa aktual ng paglabag po sa EU 93. Opo, so ibig sabihin po ba na hindi kayo nakipag-ugnayan or nagreklamo sa Department of Agriculture o kumuha ng paglilinaw, saglit lang, parang may mali dito sa ipinatupad ng BPI at ng Bureau of Customs po, Ginoong Montemayor? Ginawa namin yon, Admar. In fact, if I remember correctly, mga around the early November of 2025, sumulat po kami sa Bureau Plant Industry Director. Sumagot naman si Director Panganiban na sabi niya, gina-justify niya kung bakit nagbigay siya ng clearances. Okay. Sa kaso po ng Bureau of Customs, wala pong sagot ang Bureau of Customs. Ang pinagbatayan po namin sa aming reklamo sa Ombudsman ay yung mismong datos na nakapublish po sa Bureau of Customs website. Opo, ang ibig ko pong sabihin, Ginoong Montemayor, sa Department of Agriculture po, mismo kay Secretary Chu, hindi po ba kayo nagreklamo din doon, maliban doon sa BPI? Kasi under siya ng Department of Agriculture na saglit lang, parang may something na mali dito sa memo. If I'm not mistaken, I think nagpadala rin kami ng kopya ng aming sulat kay Director Panganiban, kay Secretary Laurel. Pero ang sumagot sa amin was only Director Panganiban. So walang tugon mula mismo sa
kalihim. And nakikita nyo po ba ano po ang magiging possible scenario po dito kapag katigan po ng ombudsman? Kasi pwede rin sabihin ng Bureau of Customs din na sinusunod lang namin yung naging utos ng BPI. Bakit kami isasama rin dito? Well, doon kasi sa Executive Order 93, maliwanag doon na hindi lang ang Department of Agriculture through the BPI ang magpapalabas po ng guidelines dito po sa implementasyon ng import ban. Nakalagay din po doon sa kautusan na yon ng ating presidente na kasama po ang Bureau of Customs dito po sa pag-implementa po ng import ban. So, the fact na although hindi po sila nagpalabas ng utos in the form of this Memorandum of Director Panganiban, sina Commissioner ni Pomoseno ng Bureau of Customs, I'm sure nagpalabas po yun ng mga internal instructions o orders sa mga tauhan ng Bureau of Customs para may sa katuparan ito pong exemptions na ibinigay sa mga ilang mga importer para kahit na po nasa period na sila ng import ban, nakapagpasok pa rin po sila ng kanilang mga importasyon. So, involved po sila directly because hindi naman basta-basta papasok po yung mga importasyon na yan na hindi dadaan po sa sa ating pong Bureau of Customs. So yan dahil at saka kaya po ang magiging steps po ngayon ay siyempre magkakaroon muna ng preliminary investigation ang ating pong ombudsman and then later on pag formal po nilang inumpisan po yung proseso po sa pag-handle po ng case ay kami po ay in the meantime nananawagan po sa kay Ombudsman Remulla na magpataw po ng preventive suspension dito kay Director Panganiban, kay Customs Commissioner ni Pomoseno at kanila po mga tauhan kasi ayaw po namin mangyari na baka sakali lang naman gagamitin po yung kanilang opisina para halangin po yung investigasyon o maaaring din yung mga dokumento po dyan, baka mawala po yung iba dyan. Hindi naman po namin sinasabing mangyari po yan pero just to prevent any tampering with evidence. Now, hopefully, bibigyan po ng priority ito ng ating ombudsman dahil maliwanag naman po naging masamang epekto po nitong paglabag po sa import ban sa ating pong mga magsasaka. Opo. Sir Leonardo, siguro huling mensahe po rin para sa ating mga kababayan, lalo na marami ding umaasa kung this year ba may pagbaba na aasahan sa presyo po ng bigas o maging stable lamang ito at inaasahan nating mas magtataas pa ito? Admar, tapos na kasi yung import ban Temporary kasi yon. Yung EU 93, yung original na nagpataw ng import ban, tumagal lang po yung suspension po ng pag-angkat doon po buwan ng September at October. Tapos, bago po natapos po yung buwan po ng October, nagpalabas po ang presidente ng another EO 92. In-extend po yung yung import ban all the way hanggang sa katapusan po ng December of last year. Pero this year po, starting January 1 po, balik po tayo sa normal na proseso po ng pag-aangkat. Po. Sir Leonardo, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay po niyo ng impormasyon ngayong umaga. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Thank you also.